Okay. Wala tayong mic. Walang mic. Oh. Salamat din. Oh, yung attendance pala, mga kapatid. Jazakumullah. Attendance. Tapos na ba? Baka may mga bagong nakaano pa. Sino? Si... Lahat ba nandyan? Sino po wala dyan? Okay, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil din, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kinalaman sa apahara, na kung isalin natin, ito ay tumutukoy sa kabanata ng paglilinis o kadalisayan. So lahat ng aspeto ng paglilinis, ito man ay sa ating katawan o labas ng ating katawan, ay ating itatalakay sa pag-aaral na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, ano bang pinakahuling subject na nakuha natin? Sa mga nandito last week. Ano sa inyo business? Oh, meron kayong cup. Oh, visa sa tayo sa section ano pa to? Section 3, no? Section 2. Section 2, second. Section 2, chapter 2. Chapter 2, second. Okay, chapter 2, section 2. Kung saan ba ito? Bakit ito? Parang baliktad ata. Wala po siya. Bago siya ng pandesal. Kagabi. Yung kopya. Ha? Parang mali ito. Wait lang. Bakit section 3 na agad? Wala section 2. Aha. Nagkadoble. Okay. Nagkadoble, no? Oh, may sa WhatsApp nagkadoble, malis. So, isin ko na lang yung ano. Section 3. Wait lang, ha. Ano lang siya? Section 2 lang. Ito. Meron yan, wait lang. Nasa Telegram.
Paano ba i-install? Print PDF, create PDF, print, save a copy. Okay, wait lang ha. Nasa taas. Oh, sorry. Paano ba mag-save dito? Sa WhatsApp. Wait lang ha. Documents. English. Okay, nasa WhatsApp. Yes po. Okay, so yung natalakay natin mga kapatid, ito ay mayroong kinalaman sa mga lalagyan o mga sisidlan na yari sa ano ba? Buto ng tao. Buto ng tao. Tapos na tayo sa buto ng tao, di ba? Hayop. Hayop na. Hayop na tayo, no? Hayop. Mm. Okay. Tapos na tayo sa ano, hatol, sa balat ng, yung balat ng maita. Dalastan sa ano, sa hayop. Okay. Pagkatapos ng dibag, yung pangungulti, tapos na natin natalakay yun, no? Pagkatapos na tayo ng ano, tao, hayop na tayo. Ayun tayo. Di, yes, hayop na, pero nakuha natin yung maita. Yung patay. Yung balat ng hayop na patay, tapos gagawin siyang utensils or kay vessels. Okay, ngayon, section 2 na tayo, mga lalagyan gawa sa buto. Okay? Mga lalagyan na gawa sa buto. Which is, yes, kasi yung unang section ay vessels made from animal skin. Wala, hindi ko na ano dito sa, ano nyo, kopya yung section 2. Tapos, sa WhatsApp meron, pero dito, meron. Wala ata dito eh. Nadoble itong isa. Anyway, okay. Ngayon naman pag-usapan natin mga kapatid, yung mga lalagyan o mga sisidlan na gawa sa buto. Pag sinabing buto kasi, maraming klase ng buto. Okay, may buto ng hayop, may buto ng tao, syempre may buto ng ano, yung mga seed. Pero hindi yan, yung tinutukoy natin dito yung buto which is bone. You know? Una, pag-usapan natin yung mga lalagyan ng gawa sa mga buto ng tao. Okay? Mga lalagyan which is ano yun? Vessels made from the bones of a consumable or made from human bone. Section 2, vessels made from bones. Okay. Firstly, okay, vessels made from human bone.
Okay. Secondly, vessels made from the bones of consumable sacrifice animals. Pasensya na kayo sa writing kasi yan yung mga writing sa mga doktor. Okay. So una, ito yung mga lalagyan o sisidlan na gawa sa buto ng tao. Ano ba ang rulings dito mga kapatid? Ito ba ay pwede? Ito ba ay hindi pwede? So, batay sa ating curriculum, it is not permissible to use human bone even if this is believing. And this is by the agreement of the four school of thoughts. So, hindi pinahihintulutan ang paggamit ng buto ng tao kahit nasa isang hindi mananampalataya. At ito ay ayon sa pagkasunduan ng apat na madhab. So, sino yung apat na madhab? Ha? Pag sinabi yung apat na madhab, ano yun? Lagi natin binabanggit yan dito sa ating lecture. Madhab. Sino yung unang madhab? Madhab ng yan ang tawag dyan is school of thoughts, no? Ninaw? Sabihin, agreed ng tinatawag na for madhab. Pag sinabing madhab, ito yung school of thoughts. You know? Ang una ay sino? Ang pinakauna ay madhab ng Hanafiya. Pangalawa, sumunod ay madhab ng Malikiya. At ang pangatlo ay madhab ng Shafi'iyya. At ang pang-apat ay walang iba kundi ang Hanabila. Okay, so sila yung mga kilalang apat na madhab. Okay, kumbaga ay paaralan noon ang kaalaman na may kaugnayan sa fiqh. You know? So, pag sinabing na pagkasunduan ng apat na madhab, no question for, sabi nating doubts. Walang puwang ang pag-alilangan dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Di ba ito yung kwento natin last week na may mga gumagawa ng baso o kaya ay ng sisidlan na gawa sa skull ng tao. Bungo ba ang tawag dyan? O bungo ng tao. Di ba yung kwento natin patungkol kay Hamza na uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Battle of Uhud na kung saan ay nung hindi pa Muslim si Hind na asawa ni Abu Sufyan, di pa sila Muslim, ay gusto nilang maghigante ng nangyari sa kanila sa Badar, yung dinana sila sa Badar. Kasi first battle of Islamic history, the great battle ay walang iba kundi yung Battle of Badar. Sino nakapunta ng Badar dito? Sino nakapunta ng Badar? Badar. Wala pa? Badar. Ay, sa mga nandito ha, okay, ito yung ating nakuha from pinakauna hanggang sa yung asar. Magkano? Libre ito ni Johnson eh. Okay. So magkakaroon kayo ng bawat kopya nito. Screenshot na lang, screenshot. Pero mayroon akong PDF ito. Sino man ang gusto ng PDF? Yung mayroon dito ha, nandito lang ha. Wag mong ipagkalat ito sa mga hindi estudyante. Walang screenshot. Kasi napaka-unfair na andun lang sila, hindi na ganun ang kaalaman. So dapat kayo ang priority. You know? Yes. Pwede yung pabookbind. You know? Okay. So yun mga kapatid. So, ito inihanda ni Alimuddin Onofre Ilyas. Correct na yan. Pero ipa-finalize, pag natapos natin lahat, saka ko ipa-finalize na mayroong mga disclaimer. Yung mga bawal ang magbasa ang mga pangit. Okay? Yan, mga disclaimer. You know?
Okay. So tulad natin, di ba? Yung nangyari sa Ghazwatul Badar, kung paano dinanas ng mga Quraysh, natalo sila, kaya gustong maghiganti sa Uhud. Kaya that time, nung nagkaroon ng battlefield sa Uhud, namatay si Hamza na uncle ni Propeta Sallam dahil ang mastermind ng assassination ay walang iba kundi si Hind. Kaya si Wahshi, hinayin na si Wahshi na hindi pa rin siya Muslim sa mga oras na yaon, hinayin na si Wahshi kasi Wahshi magaling siyang magsibat. Okay, ang tanging, hindi siya magkiki-join sa battle. Ang battle na, ang pupunta lamang siya sa battle dahil ang kanyang punteriya ay si Hamza. So yun lang ang kanyang target, si Hamza. Wala na siyang pakialam sa ibang mga ibang mga kalaban. Si Hamza lang kanya kasi binayaran siya ni Hind. Di ba? Malaki kasi yung patong sa ulo ni Hind. Ni Hamza. Kaya that time, napatay ni Wahshi si Hamza. Hanggang sa ginutay-gutay niya yung mga parts ng kanyang ulo at ng kanyang katawan, ginawang beads ni Hind. At yung bungo ni Hamza, ginawa niyang skull. Ginawa niyang, yung dugo mismo, ininom mismo ni Hind. Mga kapatid, ganun siya kauhaw sa paghiganti. Okay. Ingay ninyo. Subhanallah. Ikaw kakarating mo lang tapos ang daldal mo na. Shahada. Okay? So, ano yung mga katibayan mga kapatid sa pagbabawal na ito? So, ang mga katibayan una-una mula sa tinatawag na Quran, tulad ng sinabi natin, I think maano natin ito? With yung sinabi natin, walakad karam na bani Adam. Na kung saan ay sa Suratul Isra, chapter 17, verse 70. Di ba nakuha natin yan last week? Na sinabi ng Allah, ay katiyakan pinarangalan namin ang mga angkan ni Adam ng kaisipan. O kabilang sa pagpaparangal sa angkan ni Adam, hindi lamang sa buhay siya, kundi ang maging ang kanyang tinatawag na pagkamatay. Kaya dahil dito, kasi alam mo sa Sharia, sa Islam, kung ikukumpara natin ang religion natin sa ibang pananampalataya, napakalaki ng pagkakaiba. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay. Specifically sa ganitong issue. Sa mga non-Muslim, pag namatay ang tao, kahit anong gagawin, walang problema sa kanila. Bababuin yung patay, babalsamuhin yung patay, hihiwain dito, mimik-upan yung patay, kahit hindi siya marunong mag-make up nung buhay pa siya. Diba? Lalagyan para makangiti yung patay, lalagyan dito para sabi, uy, ang ganda ng pagkamatay, nakangiti siya. Hindi niya alam na mayroong ginawa dito yung mga embalsamador. Diba? At the same time, pag babae yung na-imbalsamo, tapos yung imbalsamador lalaki, alam, maraming history, maraming story ang nag-circulate mga kapatid, no? Sa pamayanan, sa social media, yung ginagawa na immoralidad ng embalsamador doon sa babaeng bagong, lalo kasi pag bago namatay yung babae kasi, medyo, kapag medyo, mainit pa, pwede nilang galawin yan. Di ba? Gagalawin nila yan. At saka marami akong kwento sa bagay. Gusto yung kwento? It's another story, mga kapatid. Anyway. Kaya naman, minsan ang ginagawa nila ay inespehan nila ginagawa nilang hayop yung tinatawag na bangkay. Sa Islam, subhanallah, kung alam ng mga tao, papaano pakitunguhan ng isang buhay, ang isang patay, wallahi, subhanallah, mamamangha sila. Kasi bakit sa katuruan sa atin, kung bawal natin saktan yung buhay, higit na ipinagbabawal na saktan ang patay. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallam, kasrul azmil mayyiti kakasri azmil hayy. Ang pagbali ng buto sa isang bangkay o sa isang patay ay kagaya ng pagbali ng buto sa isang buhay. Ibig sabihin, pag binalian mo ng buto, ang isang buhay masasaktan siya. Ganon din ang patay, masasaktan, subalit ang pagkakaiba, hindi mo nararamdaman na ikaw na buhay. Kasi hindi naman makasigaw yung patay. Kasi pag sumigaw yung patay, binalian mo, iwan ko lang kung saan ka kung saan ka tatakbo. Di ba? Yun ang pagkaiba. Nasasaktan din niya, pero hindi mo alam. Okay? Kaya ipinagbabawal na, kaya nga, di ba pag nagligo tayo ng patay, as much as possible, kailangan pag-ingatan. At the same time, pangalawa dito, yung pagpapakita ng paggalang, ay hindi natin pwedeng makita yung kanyang masilang bahagi ng katawan. Pag lalaki ang namatay, lalaki din dapat ang maghugas, magligo, mag-prepare. Hindi pwede yung babae. Hindi pwede yung vice versa, maliban lamang sa asawa.
At yan ay kapag may request sa kanya yung tinatawag na asawa. Pag hindi, still naman nanatili, babae sa babae. Kasi pag namatay ang babae, ang magligo ay ang babae. Ang mag-ayos ay ang babae. Ganon din sa lalaki. Kailangan lalaki rin. At hindi pwede na makita ang masilang bahagi ng katawan. Di ba? Ganon mga kapatid, pinag-iingatan ang isang, sabihin natin, isang bangkay. Now, which is sa labas sa Islam, karumal-dumal yung ginagawa. Di ba? Kasi naalala ko yung Ash Wednesday. Di ba sabi ng pare, pag mayroon tayo sa Ash Wednesday noon, ng mga nasa ligaw pa tayo, di ba tayo sasabihin ng pare yung ash na ikaw ay nanggaling sa lupa at kailan magbalik ka sa lupa. Pero subhanallah, sa Islam mo matatagpuan yung proseso, yung agad na pagbalik sa lupa. Kasi kailangan sa atin within 24 hours as early as possible, kailangan ay mailibing na. Kasi magdi-decompose yan sa loob ng, kasi yun ang proseso, kailangan bumalik tayo sa lupa. Paano? Bukod sa ilang days pa, sa mga non-Muslim, bukod sa ilang days pa, na manatili sa ibabaw ng lupa dahil sa nag-aabang pa ng mga, inaantay pa yung mga kung saan, sa alupalop ng mundo. Nantay pa man sa At the same time, minsan pa sa kakahintay, mayroon pang another patay na sundan kasi naggubot ba? Nagkaroon ng karambulan doon sa lamayan. Di ba? Nagdubli-dubli na yung patay. Then, bukod doon, hindi pa nila inilibing doon. Ilalagay niya sa nicho. Sa kabaong, tapos sa nicho. Paano may babalik yung sa lupa? Yung decomposition niya. Right? Ilalagay man sa nicho, sa tinatawag na kabaong, ilalagay sa lupa, kabaong pa rin hindi pa rin nailalapat sa lupa. Whereas sa atin, subhanallah, there's no, kumbaga sad, walang siyang wool. Walang pagitan sa pagitan ng kanyang katawan at saka ng lupa. Maliban sa tela. Subhanallah. At yung tela, pag nasa lubong mo, ano man yan tatanggalin pa yung mga tali niya. Ipapakita yung mukha. Doon sa loob ng sabihin natin, doon sa loob ng ilulus yung tinatawag na tali. Sa loob, pag nasa yung tawag dyan, yung doon sa, sa pinakailalim na. Okay? So yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kayo, ganun pinarangalan ng Sharia ng Islam ang Bani Adam. Okay? Ang tao. Kaya ang pagpaparangal sa atin, hindi lamang sa buhay, maging sa tinatawag na patay. Kaya naman, ipinagbabawal na gamitin ang anumang kasangkapan o kagamitan o lalagyan o sisidlan na yari sa buto ng tao. Okay? Malinaw? Of course, pangalawa mga kapatid, pangalawa na tayo, mga lalagyan na gawa sa buto ng hayop na ang karne nito ay maaaring tangkilikin. Maaaring tinatawag na, sabihin natin ay tangkilikin. So yun. Ito yung tinatawag na consumable sacrifice animals. Okay? So, tapos na ba tayo dyan? Hindi pa? Hindi pa, Ustad. Okay. So, walang duda mga kapatid, it is permissible to take viscera from the bones of consumable animals that have been sacrificed. Its consensus has been quoted on this matter of Ibn Hazm. Okay, ibig sabihin, ito ay pinahihintulutan na gamitin ang mga lalagyan mula sa mga buto ng hayop na kinatay sa legal na paraan upang kainin. So ito yung mga hayop na pwede natin kainin, subalit kailangan dumaan sa legal na paraan. Tama? Okay, kasi pag once na illegal na paraan, ay hindi pwede yan. Malinaw? So dito nagkasundo, ibig sabihin yung apat na madhab sa pagbabawal. At dito naman, ay nagkasundo yung apat na madhab sa pagiging permissible. Ibig sabihin, yung apat na madhab rin ay nagkasundo pagdating sa pagpapahintulot sa paggamit ng mga lalagyan na yari sa buto ng hayop na pwede natin kainin, subalit provided na, ibig sabihin ay slaughtered according to Sharia, right? Kasi once na kapag kinatay siya na hindi naayon sa legal na paraan, ay legal na o batay sa Islam, ay hindi pinahihintulutan. Okay? So halimbawa, mayroong patay na hayop, tapos nangihinayang ka, sabi mo ay wag mong itapon, kukunin natin yung buto niya dahil gagawin nating lalagyan.
Naiwan ko sa'yo, gawin mong baso o ano pa man, takuri o ano man. Di ba? Gagawin mong kwintas o ano pa man. Gagawin mo, sabihin natin, gagawin mo pang burloloy. Di ba? So, dito nagkasundo na hindi pwedeng gamitin ang panghihinayang dito. Kasi anumang bagay na ipinagbabawal, walang panghihinayang sa pagbabawal. Uy, sayang yung drugs. Pwede ba yun? Sayang yung drugs. Kaya pwede mong gamitin kasi sayang. Huwag mo subukan talaga, masisira ang buhay mo. Okay. Okay. Ano yung katibayan, mga kapatid? So ano yung proof? Ano yung proof sa pagpapahintulot sa bagay na ito? Una-una mula sa sunnah. Mula sa authority ni Abu Ishaq na narinig niya si Al-Bara'a radiyallahu anhu na nagsabi tungkol sa talatang ito, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Sa surah Nisa chapter 4 verse 95. Okay? Surah Nisa, yun yung punta sa inyong Quran application. Chapter 4 verse 95. Na sinabi ng Allah tungkol ito sa jihad, hindi magkatulad ang mga mananampalataya na nanatili lamang sa kanilang tahanan at hindi sumama sa jihad, pakikibaka sa landas ng Allah, at saka sa mga yaong nakipaglaban sa daan ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at ng kanilang mga sarili. Okay? So, ang ibig sabihin ng ayah, mga kapatid, ay hindi talaga magkatulad yung nakikipaglaban na nasa field, di ba? Kaysa doon sa nasa bahay lamang. So, yun yung konteksto ng unang ayah, mga kapatid, sa panampalataya Islam. Sa unang revelation ng ayah, yan hanggang dyan lang. Okay? Kaya dahil dito, fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan, faja'a bikatfin yaktubuha, fashaka ilayhi ibnu Ammil Maktum, dararatahu fanazalat. Sinabi nung which is yung narrator ng hadith na si Al-Bara'a, sinabi na inutusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Zaid na isulat ang talata. So yung talata na ito, nababasa ni chapter 4, verse, hindi pa yung kabuuan ng talata. Okay? Sinong nagbukas ang application dito? Okay. Makikita sa talata, la yastawil ka'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang muna. Yung first revelation ng talata, hanggang dyan lang. Hindi pa kinumpleto. Dahil dito, mga kapatid, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating yung verse na ito, nag-utos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Zaid, si Zaid bin Thabit. Kilala si Zaid bin Thabit? Si Zaid bin Thabit ay isa sa mga great sahaba, companions of the Prophet Muhammad, na kilala pagdating sa hifdh, magsasaulo ng Quran at tagapagsulat ng Quran. Ibig sabihin, kabilang sa mga papel ng mga sahaba noon, pag sinabing sahaba sa mga baguhan, companions of the Prophet, kasamahan ng Propeta Muhammad. Okay? Kapag dumating yung mga revelasyon, ilan sa kanila na writer? Sinusulat ba yung mga revelasyon? Sila yung tagapagsulat ng revelasyon. Okay? At isa na doon sa kanila si Zaid bin Thabit. Bukod sa writer si Zaid bin Thabit, nasa ulo pa niya ang buong Quran. Si Zaid bin Thabit. Kaya naman, nung dumating yung ayah na ito sa chapter 4 verse 35, hindi pa kumpleto yung ayah. Sinabi ng Prophet sallam, Zaid, isulat mo yung ayah na yan. Okay, isulat mo yung ayah na yan. Tapos ang ginawa, siya ay nagdala ng matalim na buto mula sa balikat ng isang kinatay na kamilyo. Okay? At isinulat ito, yung talata doon. So ito yung punto ng topic natin. So inutusan si Zaid na isulat yung talata na yan. Ang ginawa ni Zaid, kumuha siya ng matalim na buto ng kamilyo, yung balikat. Di ba ito kasi malapad itong balikat ng kamilyo. Di ba makikita mo yung balikat ng kamilyo? May balikat ba yung kamilyo? O yung balikat ng kamilyo, malapad yung buto na yan. Kasi kapatid, dati, wala mga papel na kagaya nito. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recent lang ito na-discover yung ganito mga papel. Now, saan sila sumusulat ng mga talata, ng mga revelasyon? Sa buto ng hayop, sa bato, sa mga balat ng mga kahoy, o kaya sa mga dahon, at kung ano-ano pa. Yun yung proseso ng kanilang pag-preserve ng kasulatan, ng kapahayagan. Bukod pa sa kanila na isauna sa ulo ito. Okay? So, nagiso yung kwento.
So ang ginawa ni anong kinuha ni Zaid? Buto ng balikat ng hayop. Anong hayop yun? Kamilyo. Malapad-lapad yun. Kaya sinulat niya yung verse na yan. Kaya ang anak ni Maktum, okay? Si Ibn Maktum, may yung sahaba na si Ibn nagreklamo. Kasi ang katangian ni Ibn Maktum ay bulag. Bulag. Okay? So, ang ginawa ni Ibn Maktum ay dumaing hinggil sa kanyang pagkabulag sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, nung dumating ang aya na yan, na nakasaad sa yung verse na yan, sinasabi na hindi magkatulad ang gantimpala ng mga nakikipagdigma sa field, kaysa doon sa nakaupo ka lang. What about me, O Prophet of Allah? I want that also. But look at my condition. Bulag. Alam nga na, makipaglabas siya, gaganon-ganon doon sa, sa battlefield. Ay mo, yung mga sahaba, they are eager na mamatay sa battlefield. Kayo, you are eager na mamatay sa basketball. Okay. Gusto niya magpatayan doon sa field. Basta makonsider lang yung score ninyo. Subhanallah. Ayoko na magbanggit. So, yung mga sahaba na ito, sila'y nag-aasa-masa mamatay sa jihad o fisabilillah. Subhanallah. Di ba? Kaya dumaing si Ibn Maktum, ya Rasulullah, gusto ko rin yan, na magkaroon ng mas malaking gantimpala doon sa battlefield. Ayoko nang nakaupo lang dito, pero ito yung kondisyon ko. Di ba? Ito yung kondisyon. So, how could you justify? Eh dahil dito, bumaba ang ganap na aya. Kaya yung aya na yan, mapapansin nyo, yung kaganapan na siya, mayroong kasunod ng aya na binasa natin, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari. Mayroon ng ghayru ulil darar. Sa unang verse, wala pang ghayru ulil darar. Ano bang ibig sabihin ng ghayru ulil darar? Basahin natin ng kumpleto. Hindi magkatulad ang mga mananampalataya na natili lamang sa kanilang tahanan at hindi sumama sa jihad sa daan ng Allah at saka sa mga yaong nakipaglaban sa daan ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at mga kanilang mga sarili, maliban na lamang sa sino man na may sapat na kadahilanan na tulad ng kapansanan. So, mayroong exemption. Okay? So, ibig sabihin, dahil sa gusto ng ilan sa mga sahaba, na kahit ganun ang kapansanan nila, gusto makipag-participate sa jihad o fisabilillah, binigyan sila ng pribilehiyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kahit sila ay nakaupo lamang dahil sa kanilang kondisyon, makakamit pa rin nila ang gantimpala ng jihad o fisabilillah na nakipaglaban mismo sa battlefield, so long na ang kanilang layunin ay intact solely for Allah. At yun talaga yung kanilang layunin. Di ba? Tulad sa sabi natin, di ba si Khalid bin Walid? Gusto niya mamatay mismo sa battlefield. Pero hindi siya namatay sa battlefield. Saan siya namatay? Sa kanyang higaan. Pero yung pagiging shahid niya, pagiging martyr niya, ay naipagkaloob sa kanya kahit pa namatay siya sa higaan. Kasi yun ang kanyang nais. Kasi ang Allah hindi madamot, kapatid. Okay? Magnais ka lamang for the sake of Him, para lamang sa Kanya, ibigay yun ng Allah. Kahit paanong kalagayan mo. Di ba? Hindi man ngayon, bukas, magpakailanman. Di ba? Di ba? Isyara. Totoo kayo Okay. Next mga kapatid ay yun nga. So anong tinatawag na sabihin natin? Anong punto? Kumbaga, ang punto mula sa nabanggit na batayan na si Zaid radiyallahu an ay lumapit sa Propeta sallam na may dalang matalim na buto mula sa balikat ng isang hinati na kamilyo kung saan isinulat niya ang talata rito. At ang Propeta sallam ay hindi niya tinanggihan. Ito ay isa sa mga paraan upang pakinabangan ang buto ng hayop na kinatay at kinakain. Ayun ang punto doon. Okay? Ginawang lang natin, kinumplito lang natin ng kwento para mabisa. You know? So lang tanong sa bagay na yan? Okay. Of course, pangalawa yung ijma. Ijma, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ni Imam Nawawi, sa kanyang pahayag siya ay dumating na may dalang matulis sa buto mula sa balikat ng kinatay ng hayop upang isulat ang talata rito ay nagpapahiwatig ng pagpapahintulot ng pagsulat ng Quran sa mga tapyas at balikat ng hayop.
at nagpapahiwatig ng kadalisayan ng buto ng kinatay na hayop at ang pagpapahintulot na makinabang mula rito. So ito rin ay tinatawag na ijma, no? Consensus sa mga scholar sa pagpapahintulot. Kaya sinabi ni Ibn Hazm, sila ay sumang-ayon ang mga scholar na ang bawat sisidlan, maliban kung ito ay gawa sa pilak, ginto, tanso, tingga, inagaw, o sisidlan mula sa kitabi, tagasunod ng isang inihayag na relihiyon, balat ng patay na hayop o balat ng hayop na ang karni ay hindi kinakain, kahit na ito ay kinatay, kung gayon ang paghuhugas, pagkain at pag-inom mula rito ay pinahihintulutan bukod sa mga nabanggit. Si Ibn Taymiyyah ay hindi nag-komento tungkol dito maliban sa pagsasabing sinabi ko, ang mga mamahaling sisidlan na mas mahal kaysa sa ginto at pilak, tulad ng mga ruby at iba pa, ay may dalawang opinion ayon kay Ash-Shafi'i at mayroong dalawang opinion ayon sa madhab ni Imam Malik. Ito yung mga halimbawa, sa mga ano kasi, what if yung mga lalagyan na galing sa ruby at saka galing sa although hindi naman siya ginto, pero ruby, mga perlas, mga madyamante na mamahalin. Pwede ba itong gamitin na, social mo naman, halimbawa ito yung baso mo, no? Tapos made of ruby, di ba? O made of pearl, tapos gagamitin mo ito na bilang, kumbaga, no? Doon ka tatangga. O tutungga. Doon ka tutungga. So ito ba ay pwede? So dito nagkaroon ng different opinion sa mga scholar. Sinasabi ng iba na hindi pwede, sinasabi pwede. But basically pwede kasi wala namang text sa pagbabawal. Sa mga nagsabi na hindi pwede dahil ito ay parang, kumbaga, parang extravagance. Pagmamalabis sa ano ba, yung bang walang tinatawag na walang kapararakan, walang kapakinabangan, di ba? At the same time, pagpapakitang tao. Kasi bakit ka sabihin natin wait lang. Bakit ka sabihin natin parang pag may mamalaki, yung naano mo na bakit napaka-social mo naman kung yan ang ano mo? Diba kaiingitan ka ng Okay. Then sumunod mga kapatid, tatalakay natin, walang duda. Ay pangalawa, yung mula section 3, mga lalagyan na gawa sa buhok ng hayop, balahibo at anumang katulad nito. So, pangalawa tayo. Pwedeng paki-erase. Section 3 tayo. Vessels made from animal hair, fur, at saka wool. Kasi kanina buto, tapos na tayo sa balat. Tapos buto. Ngayon ay mga buhok naman. Ano pa? Lahat na papag-usapan dito. Ano ba kayo? Gusto mo kuko? Okay, ito yung mga lalagyan, no? Nayari sa section 3 tayo, ha? Section 3. Vessels made from hair, fur, and hair. In wool. Ano ba sa Tagalog yung wool? Balahibo. Balahibo. Ano ito yung hair? Balahibo din to. Ito nakalagay sa Actually, ang lana. Okay, lana. Fiber. Firstly is Damit na lana. ano fiber ka dyan? Yung damit ko, made of wool. Made from living consumable cotton yung damit mo. Consumable animals, hair, fur, and or wool. Actually, isa lang yan. Okay. So, whatever hair, fur,
or wool that is clipped from a living consumable animal is pure, and it is permissible to take pieces from it. Consensus has been quoted on the matter by Ibn al-Mundhir, Ibn Rushd, An-Nawawi, Ibn Taymiyyah. A thorough discussion on its purity is yet to following the chapter of removing najasa. Okay? So, una, sisidlan sa gawa sa buhok o balahibo o sabihin nating lana ng isang buhay na hayop na ang karne ay maaaring kainin. Ibig sabihin, yung hayop na ito buhay pa, hindi pa nakatay. Halimbawa, ito, hayop yan. Siyempre, halimbawa, kasi yung tupa, medyo makapal yung buhok ng tupa eh. Lalo pat sa mga part ng Mongolian, sa mga ganong countries, sobrang kakapal ng ng kanila. May mga ibang forma pa yung kanilang ng kanilang tupa eh. 'Di ba? Sa New Zealand at kung ano-ano pang lugar. So halimbawa, buhay pa yan, hindi pa nakatay ha? Pwede bang gupitin yung buhok niya at gamitin na jacket o gamitin na anumang gagamitan? Which is buhay pa yun ha? Pwede ba yun o hindi? Pwede kasi nabasa ninyo, pwede. Yan naman kayo eh. So anumang buhok, balahibo o lana na ginupita. Ito yung highlights dito mga kapatid. Huwag natin kalimutan kasi iba yung sitwasyon ng ginupit sa binunot. Okay? Clipped. Or cut. Okay, ginupit. Malinaw. Okay? So kapag ito ay ginupit o trim, kung tawagin, no? Pinutol mula sa isang nabubuhay na hayop na maaaring kainin, ang karne nito ay dalisay. Okay? Ibig sabihin, na maaaring kainin ang karne nito, yung hayop mismo niyan, ibig sabihin, dalisay yun. Pure yun. Halal yun. Pwede yun. Pwede mong pakinabangan yung kanyang, sabihin natin yung kanyang balat, yung kanyang balahibo. At ito ay pinahihintulutan na kumuha ng mga sisidlan mula rito. Okay? Meron bang sisidlan na gawa sa balahibo? Walang balat. Kaya ang ibang usapan natin ha, buhok lang, huwag mong isali yung balat. Kasi pag pinag-usapan natin buhay, hindi mo pwedeng balatan yung buhay. Okay? Pwede mong kalbuhin yung buhay. Magkaiba yan ha, huwag kayo may mikos-mikos ng kaalaman. Kasi magkakaibang rulings, mga kapatid, sa balat at saka sa buhok. Tapos na tayo sa balat, Buhok na tayo. Huwag mo nang lagyan ng balat. Okay? So yun. Kasi yung buhok lang yan, kasali yung balat. Buhok lang. Buhok lang yung balat. Ano ba yung paksa natin? Ayan Sinali ba yung skin dyan? Ayan. Iyan kasi mga minsan lang kasi Ginupit nga eh. Ginupit yung tinatawag na buhok. Hindi ba? Ang pinag-usapan natin dito, buhok. Hindi kasali kasi ang balat, tapos tayo sa balat eh. Sa section 1 na tayo, section 1 balat, section 2 buto. O section 3 ngayon ay balat. Balat. Balahibo. Puro balat kayo ng balat eh. Balatan ko kayo eh. Okay? So malinaw? So kapag ito ay balat, sulong na yung balat, ito yung mga dapat na highlights na kumbaga na term. Balatan. Okay? Ito na nga Yan. Malinaw yan ha? At the same time ay yung hayop na ito ay sabihin natin ay buhay. Ito yung mga key points. Buhay na hayop na kung saan maaaring kainin ang karne nito. Saan pag inampit na patay na? Buhay nga tayo eh. Pambihira naman kayo. Di pa nga tayo tapos sa buhay, papatayin nyo na.
Linaw? Okay. So yun. Masyado kayong excited mga kapatid sa mga ano. Okay? I-ano nyo muna, i-grasp nyo muna yung tinatawag na kung ano na discuss pa natin. Ulitin ko kapag ang hayop na maaari nating kainin, bagamat buhay pa siya at hindi pa kinatay, at kapag ginupit lamang yaong mga buhok nito, ito ay halal. Ito ay pwede nating tangkilikin o gamitin mula rito para sa mga sisidlan, lalagyan o anumang katulad dito, sapagkat ito ay dalisay. Malinaw ba? Kaya kapag may makapal kayong kambing dun sa bahay niyo, gupitin nyo na. Okay? At gumawa kayo, mag-imbento kayo ng mga lalagyan mula rito dahil ito pwede. So ang ijma ay sinabi sa bagay na ito ni na Ibn al-Mundhir, Ibn Rushd, An-Nawawi at Ibn Taymiyyah. At pag-uusapan natin yan, ang tungkol sa kadalisayan nito sa ilalim ng kabanata sa pag-alis ng mga najasa. Pangalawa, ito yung tinatawag na sisidlan, no? Nagawa sa buhok, balahibo at lana ng isang patay na hayop na dalisay habang nabubuhay ito. Anong ibig sabihin? Okay? Lang. Okay, ano? Okay. Okay. So, ito yung pangalawa. Sasabi mo patay-patay. Ito na yung patay. Secondly, ito yung vessels made from dead animals, hair, fur, or wool that was pure when living. Ibig sabihin, itong mga hayop na ito, pure siya nung buhay pa siya. Kaso lang namatay. Yun naintindihan ninyo? Okay? Yun lang ay tinatawag na sabihin natin ay namatay siya. Ibig sabihin, alimbawa, nabundol ng sasakyan, o nasagasaan, o kaya nahulog dun sa bangin, diba? O kaya tinapon sa'yo, namatay siya, diba? Okay. So, paano? So, manghihinayang ka ngayon. Pwede ba gayon? Kasi nga patay naman siya. Hindi naman siya kinatay. Kasi pag kinatay, no doubts for that. Walang discussion. Pero ang issue dito kapag patay, maita. Okay, so whatever hair, fur, or wool that is clipped from a dead animal that was pure when living, even if not consumable, is pure. Okay? And it's permissible to take vessels from it. These positions of the majority, Hanafis, Maliki, Hanbalis, and a group from the Salaf. A thorough discussion on its purities yet following the chapter removing najasa. Okay? So, anumang buhok, balahibo, ulana na pinutol mula sa isang patay na hayop na dalisay naman kapag nabuhay ito, kahit na hindi ito nakakain sa kadahilan ng ito ay patay, ang hatol dito ay dalisay. At ito ay pinahihintulutang kumuha ng mga sisidlan mula rito. Ang hatol dito ay dalisay. Ang dalisay nito dito yung balahibo niya, hindi yung karne niya, ha? Okay, kundi yung balahibo niya. Okay? So ito ang posisyon ng karamihan mula sa Hanafiya, Malikiya, Hanbali at pangkat mula sa tinatawag na Salaf. Now, may mga komento yung mga scholar dito makapal sa panampalatayang Islam. Taliwas ito sa hinila o binunot o nahulog ng kusa. Ibig sabihin yung buhok ngayon hinila o kaya binunot siya o kaya nahulog ng kusa yung balahibo. Kasi yan, clipped. Ginupit talaga. Pag sinabing ginupit, hindi kasali yung tinatawag na laman at hindi kasali yung balat. Alin pa yung ito? Yan. Subukan mo, gupitin pati yung balat ng ano mo. Ay talagang magpapatayan talaga kayo ng gumupit. No? So taliwas ito kapag binunot, halimbawa, binunot yung tinatawag na buhok ba? O kay hinila, o kay nalaglag ng kusa. Okay? Dahil magkakaroon ito ng iba't ibang connotation. Iba't ibang mga connotation. Ito ay sinabi na kung buhok ay hinila, kung gayon, ang ugat nito ay may bahagi mula sa patay na hayop. Halimbawa, ito yung patay na hayop. Kasi yung discussion natin yan, patay na hayop. Which is, yung hayop na ito, kung buhay pa siya, pwede natin kainin. Halimbawa, kambing.
subalit namatay siya. Hindi dumaan sa pagkatay, which is Islamic way. So ngayon, ang gagawin mo, hihilain mo yung balat niya. Nasa halip na gugupitin mo, hihilain mo. Okay, kusa siyang nangalagas. So sinasabi ng ilan sa mga scholar, mayroong issue dito dahil bakit once na kapag hinila mo o kay kusang nalagas, yung ugat mismo doon sa buhok ay mayroong portion ito mula sa maita. Alam mo yung ugat ng buhok? Kasi yung buhok natin may ugat din yan. Yung pati mga hayop, may ugat yan. Di ba? Okay. So sabi nila dito, ay yung ugat ito ay may bahagi mula sa patay na hayop. Okay? Dahil ang mga ugat ay karaniwan nasa loob ng balat. At gayon din, ito ay bahaging direktang nasa loob ng najasa. Kasi yung maita, najasa yung najis yun. So kapag hinila mo, yung kanyang ugat, which is yung ugat na nanggaling doon sa patay, which is yung patay is najis. Kaya para sa kanila, may iba sa kanila sabi na hindi pwede. Kaya wag mong pag ganyan, gupitin mo na lang. Wag mong hila at wag mong sabunutan. Malinaw? So yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Of course, pag-usapan din natin ang tungkol sa kadalisayan nito sa ilalim ng kabanata sa pag-alis ng mga najasa. Malinaw? Okay, dadako tayo ngayon sa panghuli sa ano na ito ng mga kapatid, ang mga lalagyan na ginto at pilak. Pakiaris? Ito yung mga sabihin natin, no? Pangilan na ba yan? Section 4. Section 4 ay may kaugnayan sa golden and silver vessels. Okay? Yes. Ito na ngayon yung mga lalagyan, no? Yari sa pilak at sa kaginto. Ano ba yung ano natin dito? Pwede ba ito? Hindi. Okay, una, yung ruling of eating and drinking from golden and silver vessels. Okay. Ano ba ang batas? Ano ba ang hatol sa pagkain at sa kapag-inom mula sa mga sisidlang ginto at saka pilak? Ito ba'y pwede? Kung meron kayong mga gold at saka silver na mga basod sa mga bahay ninyo na ginagamit ninyo, abay, ito yung pagkakataon para malayan kung ito ba'y pwede o ito ba'y hindi pwede. O maging yung mga plato ninyo, no? Ginagamit yung kaldero ninyo, mashallah, kaldero gold. Okay? Ano kasi bulkiya? Okay. So, ito ay hindi, mga kapatid, no? It is not permissible to eat or drink from golden or silver vessels, and this is by the agreement of the four scholars of jurisprudence. Ito ay hindi pinahihintulutan na kumain o uminom mula sa ginto o pilak na sisidlan, at ito ay ayon sa napagkasunduan ng apat na madhab mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila na naiulat na mayroong ijma o consensus ang mga scholar tungkol dito, mga kapatid. Okay? Kahit sinabi ni Ash-Shawkani, may mga komento ang mga ibang mga ulama tungkol sa bagay na ito. Pero bago yan, ano yung batayan sa pagiging bawal nito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Una-una, ang pagbabawal ay nakasaad sa sunnah mula sa authority ni Abdurrahman ibn Abi Layla, isa sa mga tabi'in, pagkatapos ng sahaba. Sabi niya, annahum kanu 'inda Hudhaifa fastasqa fasakahu majusiyun. Nakaupo kami sa piling o kasama si Hudhaifa. Si Hudhaifa sahaba. Yung nagnarit ng hadith ay sumunod sa mga sahaba na tinatawag na tabi'in. Okay? Sabi niya, nakaupo kami noon kasama si Hudhaifa na humingi ng tubig at dinalhan siya ng tubig ng isang mago. Ang mago, itong tao na sumasamba sa apoy. Ang tawag is madyan. Madyan. Ang tao sa Tagalog na madyan is mago. Okay? Madyan. Sa Arabic, majusi. Falamma wada al-qadaha fi yadihi ramaha bihi. Ngunit nung mailagay niya ang baso sa kanyang kamay,
Ibinato niya ito sa kanya. Okay, ibinato ni Hudhaifa. Okay, binato, sabi, tinapon ba? At sinabi, laulaan ni nahaytuhu ghayra marratin wala marratain kaannahu yaqul lam af'al hadha. Ngunit sabi niya, yun nga, hindi ko ba siya binabawalan na gawin ito ng higit sa isang beses o dalawang beses? Binabawalan ko na siya na bawal ito. Okay, bawal ito mga kapatid. Kasi nga, ano nangyari? Dahil nga ito ay mula sa pilak o mula sa ginto. Yung nilagyan niya ng tubig na inabot niya kay Hudhaifa. Okay. Dahil dito, binanggit niya ang statement ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, narinig ko sa Propeta Muhammad na nagsasabi, la talbasul harira wala dibaj, wala tasrabu fi inaniyati dhahabi wal fidda, wala taqulu fi sihafiha, fa innaha lahum fi dunya wala na fil akhirah. Sabi niya, narinig ko ang Propeta Muhammad na kanyang sinabi, huwag kayong magsuot ng sutla o dibaj. Ang sutla yung brocade na mula sa sutla. Anong sutla? Hindi yung movie na sutla. Okay. Sutla yung seda. Yung silk. Pure silk, mga kapatid. So, ibig sabihin, silk. Ang silk ay bawal suotin ng mga kalalakihan at pwede sa mga kababaihan. Malinaw? Yung pure na silk, bawal. Halimbawa, lahat ng suot mo, damit mo, silk. Okay? Pero may mga ilan sa mga scholar nagsabi na kung bahagi lamang dito, halimbawa ito sa mga, di ba makikita mo yung kupa ng mga Saudi? Dito, parang dito sa linya na ito, mayroong silk. Walang problema dyan kasi naman pure silk lahat yung kanyang sinuot. Okay? Pero kung halimbawa yung buong damit mo, silk, pati brief mo, silk, pati yung pantalon mo, silk, magmukha ka ng silk. Okay? So, bawal yun. Kasi para sa kababaihan, pwede yun. Not unless kapag meron kang sakit na hindi pwede ang cotton sa'yo. Meron kang, halimbawa, meron kang skin disease. Na kapag nagsuot ka ng cotton, na lalong na-irritable ka, lalong lumalala siya. Karoon ka ng allergy. Sa ganong kalagayan, pwede mong suotin ang silk. Exempted yan. Okay? Kasi sa Islam, malawag naman ang Islam eh. Okay? Ang bawal ay bawal kung walang dahilan. Okay? So yun yun. So bawal kayo magsuot ng sutla or dibaj. Ang dibaj, di ba yun? Dibaj. Fabric niya sa diba? Ano siya? Dibaj, brocade siya. Brocade na mula sa seda. Okay? At huwag kayong uminom sa pilak o gintong sisidlan. Pagdating sa mga sisidlan, pagdating sa mga lagayan, both male and female Muslim, bawal na tangkilikin ito. Pero sa kasuotan, pwede ang silk at gold para sa kababaihan at bawal sa kalalakihan. Pero pagdating sa mga utensils o vessels, parehong bawal sa kanila. Take note data kasi bakit bawal? Tapos ito hindi bawal. Okay? So yun ang pagkakaiba mga kapatid. So huwag kayong uminom sa pilak at gintong sisidlan at huwag kumain sa mga plato ng gayong metal. Ibig sabihin yung mga gold at saka silver. Sapagkat ang mga bagay na ito ay para sa mga walang pananampalataya, sa mga non-Muslim, sa mundong ito at para naman ito sa atin sa kabilang buhay. So anong gusto mo? Mundo o kabilang buhay? Mundo o paraiso? Magtiis ka muna, huwag ka muna mag-ano ng gold at saka silver. May mga plato mo dyan, pwede ka magkaroon ng plato o saka sabi ng baso na gold or silver. Basta i-display mo lang. Huwag mo lang gamitin. Kasi ang pagbabawal ay sa paggamit. Malinaw? Pwede siyang, halimbawa, meron ka nito. So, Ustaz Bobby, meron akong gold na baso doon. We're talking about na pure gold. Hindi yung tinatawag na plated. O sabihin natin fake. Yung kunyaring tinatawag na gold, hindi pala. Okay? So hindi, kundi pure. Pure gold, pure silver na mga sisidlan. Pero yung mga pwede doon sa hindi na gagamitin. Pwede gold. Walang problema. Pag mga relo, kasuotan, halimbawa gold, huwag ka na gumamit kasi mapagkakamalan ka. Mamaya ikaw pa, saksakin ka pa doon sa kanto dahil akala nila gold pa. O naprang tuloy sila, napahamak ka naman. Diba? Walang problema doon. Okay? So ulitin ko So pagdating sa tinatawag na pagdating sa kasuotan, bawal sa kalalakihan, pwede sa kababaihan. Pagdating sa mga gamit, parehong bawal sa lalaki at parehong bawal sa babae.
Basta pure gold saka pure silver. Dahil ito ay para sa kanila. Hayaan mo mag-enjoy mga walang pananampalataya sa mundong ito. Gamit yung mga bagay na ito. Dahil yan ay para sa atin sa kabilang buhay. Okay? Kaya sa paraiso, puro na gold ang mga laman. At ang mga, maging yung mga turab doon, maging yung alikabok doon, gold. Sa paraiso. Oh, saan ka pa? O yung pawis mo doon, pure perfume. Yung utot mo doon, perfume. Subhanallah. Yan sa paraiso, kapatid. Okay? Tumatay ka ng perfume doon at tumatay ka ng doon, gold. Sana all. Oh, yan ang paraiso. Incomparable, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Wala nang amoy, wala nang mabantot sa paraiso, wala nang masangsang na amoy. Okay, wala nang tinatawag na kumbaga negatibo, kundi lahat ay positibo at lahat maganda, lahat mabuti. You know? Now, another proof sa authority ni Salama, sinabi niya, si Prophet Salama nagsabi, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Siya na umiinom sa isang pilak na kagamitan ay lumalamon lamang ng apoy ng impyerno sa kanyang tiyan. Yan ang parusa. Kapag gumagamit ka ng mga silver o kaya ng gold na mga kagamitan, pang inom mo at pagkain mo, para kang kumakain o at naglalagay ng apoy sa iyong sikmura at sa iyong tiyan. Sa ibang salin, man shariba fi ina'in min dhahabin wa fidda fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran fi jahannam. Siya na uminom ng mga sisidlang ginto o pilak ay sa katunayan ay inilalagay niya sa kanyang tiyan ang apoy ng impyerno. Iyadan billah. Sa authority Al-Bara bin Azib na sinabi niya, amarana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab. Makinig ito, maganda ito. Ang sugo ng Allah ay nag-utos sa amin na gumawa ng 7 bagay at ipinagbabawas sa amin na gawin ang iba pang 7. So mayroong 7 bagay na pwede at mayroong 7 bagay na hindi pwede. Ano yung 7 bagay na pwede? Una, ilista ninyo, inutusan niya kami, una, sundan ang prosesyon ng libing. Yung janaza. Okay? Yun yung tinatawag na janaza. Yun yung 7 mga kapatid, no? Lista natin. Ito yung pinahintulutan, ito yung janaza. Ibig sabihin, yung presisyon ng pakikipaglibing, pagsala, paglibing, inutusan tayo, which is sunnah. You know? Pangalawa ay walang iba kundi ang bisitahin ang may sakit. Sunnah ito mga kapatid na pagbisita sa may sakit. Okay? Hindi yung bibisita ka sa may sakit, sabi mo na, buti nga sa'yo. Ganun ka. Yan ay hindi pwede. Subhanallah. Pangatlo ay tanggapin ang mga paanyaya. Tugunan. ang invitation. Nino? Pang-apat ay walang iba, tulungan ang mga inaapi. Inaapi. Panglima, tuparin ang mga sinumpaan. Ang mga sinumpaan. Sinumpaang salaysay. Okay? Pang-anim, ay walang iba kundi ang tugunan ang pagbati ng salam. Tugunan ang salam. Ang pagbati ng salam. Pag may nagsalam sa'yo, alaikumussalam o ila akhir. Pang-7 ay walang iba kundi ay ang tumugon sa bumahing. Yes, ang bumahin. Ito yung karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Yung pagsabi ng bumahin na, alhamdulillah, anong sasabihin mo? Yarhamuka Allah. At ang sasabihin ng bumahin ay, yahdikumullah wa yuslihu balakum. So, ibig sabihin yan, pag nagsabi lamang siya ng alhamdulillah, sunnah sa iyo ang tumugon. Pero kung sabi niya, aching! Hindi mo siya pwedeng tugunan. Kasi hindi naman sabi siya ng alhamdulillah eh. Sa teksto ng sunnah, kapag siya ay bumahin at nagsabi siya ng alhamdulillah. Okay? Pero kapag hindi nasabi ng alhamdulillah, hayaan mo na. You know? Okay. Now, ano yung mga 7 na ipinagbabawal naman mga kapatid sa panampalatayang Islam?
Ang pito na ipinagbabawal, unang-una, ay ang paggamit ng pilak na kagamitan at pinggan. Okay? Ito yung sabi natin kanina, no? Yes. Vessels made from silk or gold. Okay? Pangalawa, magsuot ng gintong singsing. O golden ring. Okay? Magsuot, ha? Ibig sabihin na ipinagbabawal na magkaroon ka nito. Pwede kang magkaroon, wag mo lang isuot. Ibinta lang natin. Okay? Pangatlo ay walang iba kundi ang seda. Yung pagsuot ng tinatawag na seda, yung sabihin yung silk. Sa mga kalalakihan lang yan. Okay? Then pang-apat yung dibaj. Dibaj, ibig sabihin dalisin na tilang seda. Ito pa, another, sa form ng ano pa rin seda. Okay? 5 ay ang kasi. 6 ay walang iba kundi ay ang istabrak. Kasi. Lahat ng ito ay dalawang uri ng telang seda. Lahat ito lahat mga seda lahat yan. Yan. Mga lahat ng uri ng seda. Marami kasing uri ng seda, iba lahat ng uri ng seda. Then ito 1 at saka consider 1 at saka 2, yung silk at saka gold. Okay? So 7 lahat. You know? So ito yung mga 7 na ipinagbabawal at 7 rin na ipinahintulutan. Ha? Istabrak. Ha? Ang pampito yun, una at saka yung pangalan, yung silk at saka gold, 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Parang pampito yung gold. Ito na yung pampito yung gold. Nina? So yun yung mga kapatid. Ang bagay na kung saan batayan para sa pagbabawal ng mga sisidla na yari sa ginto at saka ng pilag. Ha? Istabrak. Sida din siya. Bahagi ng sida. Bahagi ng sutla. Ha? Okay, so dyan nagtapos mga kapatid yung fiqh. Anong oras ang sala? 12 So at least meron pa tayong ano, inshallah. Okay, so dyan muna tayo sa tinatawag na ano. So, meron pang ano, kahit paano matapos natin. Okay, so ang aya natin ay itapusin natin ng anong fiqh. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Tapos, at least kahit isang aya makuha natin sa tafsir.